Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 1 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang June 2011. Si King Robert Baratheon ay ang hari ng Seven Kingdoms of Westeros. At nakatira ang royal family sa capital city, ang King's Landing. Ang asawa niya ay si Queen Cersei at anak naman nila si Prince Joffrey na tagapagmana ng trono. Pero ang hindi alam ng lahat, anak pala ng reyna si Joffrey sa kakambal na si Jaime Lannister kung saan may sexual na relasyon ang magkapatid. At bunsong kapatid ng reyna si Tyrion Lannister na ipinanganak na unano at kilala din sa tawag na Imp. Sa norteng bahagi ng kaharian ay ang castle ng Winterfell kung saan si Lord Ned Stark ang itinalagang warden dito. Kasama ni Ned ang asawang si Catelyn at 5 tunay na mga anak na si Robb, Sansa, Arya, Bran at bunso na si Rickon. Pang-anim ay ang kinikilalang bastardong anak ni Ned na si Jon Snow, pero ang totoo, anak ito ng namatay na kapatid na babae ng warden na si Lyanna Stark. Pero dahil hindi ito alam ni Catelyn kaya sukdulan ang galit nito kay Jon. Sa pinaka-norte naman ng Seven Kingdoms ay ang The Wall na siyang border ng kaharian sa norte at kung saan binabantayan ito ng mga Night Watch soldiers. Isang araw, habang nagpapatrolya ang 3 Night Watch sa labas ng pader, na-encounter ng mga ito ang tinatawag nilang White Walkers. Mga nilalang na pumapatay ng mga tao. Dito napatay ng halimaw ang 2, habang ang isa naman ay nakatakas. Naabutan ito ng mga kasundaluhan ni Ned sa may north. At dahil sinuwi nito ang sinumpaan bilang isang Night Watch, na huwag abandonahin ang pwesto at hindi iwan ang mga kasama, kamatayan ang sentensya ng Night Watcher. Pero bago ito pinugutan ng warden, sinabi nitong nakatagpo nila ang White Walkers. Pero hindi naniwala si Ned dito dahil ubos na umano ang mga halimaw daang-daang taon na ang nakalipas. At kabaliwan na lang daw ang kwentong ito. Nang pauwi na ang grupo ni Ned, natagpuan nila ang ilang patay na hayop ngunit hindi nila matukoy kung anong klase ang pumatay sa mga ito. May mga tuta pa ang isang napaslang na direwolf kaya sinagip nila ang 6 na tuta. Dahil wolf umano ang simbolo ng pamamahay ni Ned kaya sign daw ito na alagaan ng kanyang mga anak ang mga wolf. Samantala sa King's Landing, biglaan ang pagkamatay ng Hand of King na si Jon Arryn. Namatay umano ito sa lagnat pero ang hindi alam ng lahat, pinapatay ito ng magkapatid na Lannister dahil alam na ng matanda ang relasyon ng dalawa. Kasunod nito ay nagpadala ng mensahe si King Robert kay Ned tungkol sa nangyari. Para na ring ama ng warden si Jon at mentor nilang dalawa ng kaibigang hari. At kapatid ni Catelyn, si Lysa Arryn, ang asawa ng yumaong hand ni King Robert. Dagdag pa umano sa mensahe na babiyahe ang hari kasama ang buong pamilya nito papuntang Winterfell. At alam na agad ng mag-asawa ang ibig sabihin nito, na gusto ni Robert na si Ned ang papalit sa pwesto ni Jon. Paglipas ng 1 buwan, dumating na ang convoy ng hari sa Winterfell. 9 na taon ding hindi nagkita ang magkaibigan. At hindi nga nagkamali ang warden, inoffer nga sa kanya ang pwesto bilang Hand of the King. Dahil silang dalawa naman daw ang nakipaglaban para sa Iron Throne kaya marapat lang daw na silang dalawa din ang magpatakbo ng kaharian. Magkadugo na sana ang dalawa kung nabubuhay lang umano ang kapatid niyang si Lyanna. Pero hindi pa raw huli ang lahat, ipapakasal umano nila ang kanilang mga anak na si Joffrey at Sansa. Sa kabilang banda, mahigit 1 taon nang naka-exile ang magkapatid na si Prince Viserys Targaryen at Daenerys Targaryen sa Pentos. Ang prinsipe ang tagapagmana ng Iron Throne na inuupuan ngayon ni King Robert pero dahil sa paglapastangan ng ama nitong hari sa kaharian ng Seven Kingdoms, nagrebelyon si Robert, kasama si Ned at pinabagsak ng mga ito ang angkan ng Targaryen. Dahil dito, ginamit ni Prince Viserys ang kapatid na babae para ipakasal sa Dothraki warlord na si Khal Drogo para magkaroon ito ng army, saka nito mabawi ang Seven Kingdoms at ang Iron Throne. Nang mag-celebrate ang Winterfell sa pagdating ni King Robert, dumalo dito ang kapatid ni Ned na si Benjen. Dito nagpahayag ng interest si Jon na pumasok bilang isang Night Watch. Ngunit sinabihan siya ng uncle na hindi madali ang gusto niya. Dahil mahirap umano ang pangako ng isang watcher sa wall. Isa na umano dito ang hindi pag-aasawa at ang hindi pagkaroon ng anak. Kinagabihan, nakatanggap ng importanteng sulat si Ned at Catelyn galing sa kapatid nitong si Lysa Arryn.
Gulat at takot ang naramdaman ng babae matapos itong basahin. Dahil binanggit sa sulat na pinapatay umano ng mga Lannisters ang kanang kamay ng hari. Kaya ayaw ni Caitlyn na tanggapin ng warden ang alok ng kaibigang hari. Pero ayon kay Luwin na loyal servant ni Ned, nanganganib umano ang buhay ni King Robert kaya mas dapat umanong tanggapin ng warden ang offer nito dahil kailangan siya ng kaibigan ngayon. At siya lang ang pinagkakatiwalaan nito. Sa araw ng kasal ni Daenerys at Drogo, 3 naka-preserve na dragon eggs ang niregalo ni Illyrio sa bagong mag-asawa. Dahil noong kapanahunan pa ng mga lumang Targaryen, may mga alagang dragons umano ang mga ito. Masaya ang hari nang pumayag na din si Ned sa inaalok nitong posisyon. Siya lang umano ang loyal friend at ang nag-iisang mapagkatiwalaan sa buong buhay nito. At dahil sa pagkahilig ni Bran umakyat sa tower ng castle kahit pinagbawalan na ito ng ina, natuklasan ng bata ang tinatagong sexual relationship ni Queen Cersei at Jaime. At dahil nakita ng dalawa si Bran, walang awa itong tinulak ng lalaki. Ngunit hindi namatay si Bran, na-comatose lang ang bata kaya ngayon ay namaroblema ang magkapatid paano ito patahimikin. Bumisita dito ang reyna na kunwaring nag-alala sa kalagayan ng batang Stark. Saka ito nagkwento na namatay umano ang firstborn nila ni King Robert noong maliit pa dahil sa sakit. Nang sumunod na araw, buo na ang desisyon ni Jon na sumama sa kanyang uncle para maging isang Night's Watch. Kaya bago pa siya makaalis, binigyan niya ng maliit na sandata ang half-sister niyang si Arya. Isasama kasi ito ng kanilang ama sa King's Landing kaya pang proteksyon daw ito ng batang kapatid. Sunod na pinuntahan ni Jon si Bran. Kahit tulog ang bata, nagpaalam pa rin ito sa kapatid na sana magising na ito para pagdating ng araw makabisita umano ito sa kanya sa wall. Pero galit siyang pinapaalis ni Caitlyn. Ilang saglit lang ay nagpaalam na din si Ned sa asawa. Galit nitong pinaalala na noong unang umalis siya kasama si Robert, 17 years ago, ay bumalik siyang bitbit si Jon Snow. Ngayon aalis na naman siya nakasama ang kaibigang hari. Ano na naman daw kaya ang bitbit ng asawa sa pagbalik nito sa Winterfell? Kailangan lang daw nilang maging matatag sa kanilang sumpaan, sagot ng warden at umalis. Pagdating nila sa sangang kalsada, dito na maghihiwalay ang grupo. At bago naghiwalay si Ned at Jon, nangako ang warden na pag-uusapan nila ang tungkol sa kanyang ina sa sunod nilang pagkikita. Habang nagpahinga ang convoy ni King Robert at Ned, pinabasa ng hari ang mensahe tungkol sa kasal ni Daenerys at Khal Drogo. Dito nag-alala ang hari dahil marami umano ang kasundaluhan ng nasabing warlord. Pero pinakalma ito ni Ned. Kahit gaano pa raw karami ang Dothraki, hindi rin umano makakatawid sa karagatan ang mga ito dahil wala itong mga sasakyan pandagat. Ngunit ramdam ni Robert na may darating na digmaan, hindi lang nito matukoy kailan at sino ang makakalaban nila. Nang maglakbay ang Dothraki, sumabay na si Prince Viserys para umano mapabilis ang pagtupad ni Drogo na tulungan itong mabawi ang Iron Throne kay King Robert. At naging advisor ni Daenerys si Jorah na dating isa sa mga army ni Ned. Pero pinalayas ito ng warden dahil sa illegal nitong gawain sa Winterfell. Labag man sa kalooban ni Daenerys ang pagpakasal kay Drogo, kailangan nila ito para makabalik sila sa Westeros. Dahil curious si Tyrion sa wall, sumabay ito sa grupo ni Jon sa paglalakbay. Dito ito nagkwento sa buhay nito bilang isang unano, kaya kailangan umano nitong palaging magbasa dahil salat siya sa pisikal na katangian, gagamitin niya umano ang kanyang utak sa anumang pakikipagtunggali. Isang gabi, may pumasok na assassin sa kwarto ni Bran para tapusin ito ngunit hinarap ito ni Caitlyn. At tinulungan sila ng wolf ng bata para patayin ang sospek. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Caitlyn ang lumang tower kung saan nahulog si Bran. Nakita niya dito ang isang strand ng buhok kaya dito na siya nagduda na may gustong pumatay sa kanyang anak. Sinabihan niya si Robb at iba pang pinagkatiwalaan sa natuklasan. Kaya nagdesisyon itong sumunod sa King's Landing para ipaalam kay Ned ang mga impormasyong nakalap. Dagdag ni Caitlyn na malakas ang kutob niyang may kinalaman ang mga Lannister sa pangyayaring ito. Samantala, kinagat ng wolf ni Arya sa braso si Joffrey nang makialam ito sa paglalaro ng batang babae at kaibigan nitong anak ng isang butcher. Minamaliit ng prinsipe ang ordinaryong bata kaya hindi makapaniwala si Sansa sa natuklasang pag-uugali ni Joffrey. Dahil sa nangyari, pinatakas na ni Arya ang kanyang wolf kasi alam niyang ipapatay ito ng reyna.
Kasunod nito ay nagkasagutan si King Robert at Ned tungkol dito. At siyempre nagsinungaling si Joffrey na kinampihan naman ng Reyna. Paglabas ni Ned, nakasalubong niya ang bangkay ng batang nakaalitan ng prinsipe. Pinapatay din talaga ito ng Reyna. Wala din siyang nagawa kundi sundin ang utos ni Cersei na patayin ang alagang wolf ni Sansa bilang kapalit ng wolf ng bunsong kapatid. At kasabay ng pagkamatay ng alaga ni Sansa, nagising na din si Bran. Pagdating ni Ned sa King's Landing, sinalubong siya ng pang-iinsulto ni Jaime. Halatang hindi talaga siya gusto nito dahil galing siya ng norte. Pero gumanti naman ang warden ng patutsadahan niya ito sa pagtraidor kay King Targaryen nang saksakin ito ni Lannister sa likod. Maya-maya ay nagmeeting agad ang Small Council kasama si Ned bilang bagong Hand of the King. At dito niya nalaman na hindi maayos ang pagpatakbo ng finances ng hari dahil hindi umano ito nakikinig sa mga council. At ang masaklap, lubog sa utang ang kaharian. Masyado daw maluho ang hari at maraming importanteng bagay ang hindi napagtuunan ng pansin. Gusto pa ng hari na magpa-tournament sa pagka-appoint ni Ned sa pwesto pero nang makita niya ang mga papremyo, masyado daw itong galante at hindi kaya ng kanilang budget kaya kausapin umano niya si King Robert. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Queen Cersei na i-brainwash si Joffrey tungkol kay Ned at sa lahat ng mga taga-norte. Gusto ng batang prinsipe na alipustahin ang Winterfell pero pinigilan siya ng ina dahil kailangan umano nila ang mga ito. Gagamitin lang umano nila ang serbisyo ni Ned dahil kahit sila ang may hawak ng trono, hindi umano lahat ay loyal sa kanila. Kaya kahit ayaw ni Joffrey, makakasal pa rin umano sila ni Sansa. Dahil alam ni Ned na magkaiba talaga ang gusto ng dalawa niyang anak na babae, si Arya at ate nitong si Sansa, pinangaralan niya ang anak na hindi kaaway ang kanyang kapatid. Kailangan umano nilang protektahan ang mga sarili dahil dayo lang sila na pinanganak sa mainit na lugar. At ngayong nalalapit na ang taglamig, kailangan nilang mag-ingat dahil mapanganib umano ang pananatili nila sa ang King's Landing. Bago lumabas si Ned, binalik niya sa anak ang patalim at kinabukasan, nagpadala ito ng tauhan para turuan si Arya paano ito gamitin. Masaya si Robb nang magising na ang kanyang bunsong kapatid ngunit wala itong maalala sa nangyari bakit siya nahulog sa tower. At ang masaklap ay hindi na ito makakalakad pang muli. Nakarating din si Catelyn sa King's Landing. Buong akala nito ay walang nakakaalam sa pagdating niya pero nagulat siya nang salubungin ng dalawang guard at dinala sa bahay aliwan na negosyo ni Peter, ang isa sa mga council ni Ned. Nang makita nila ang patalim ng assassin, dito nila nalaman na si Tyrion Lannister ang nagmamay-ari nito. Ngunit dahil kulang pa sila sa ebidensya, wala silang habol sa kapatid ng Reyna. Nagulat ang bagong hand nang malamang nasa King's Landing ang asawa niya. At nagalit kay Peter bakit sa bahay aliwan nito dinala si Catelyn. Dahil magkaibigan at kababata ng babae ang council, nagtiwala sila dito na tutulungang malaman ang katotohanan tungkol sa tangkang pagpatay kay Bran. Maya-maya lang ay naghanda na si Catelyn sa pagbalik sa Winterfell. Nangako si Ned na kung makakuha na siya ng ebidensya, kausapin umano niya ang hari. Samantala sa Wall, nagsasanay na si Jon kasama pa ang ibang recruit sa Night's Watch. Pero hindi siya nagustuhan ng mga ito dahil sa pagiging bastardo. Ngunit sa tulong ni Tyrion, napigilan nito ang pambubuli sana sa binata. Ayaw sanang maniwala ang mga ito sa kanya dahil sa pagiging dwarf niya pero ginamit niya ang pagiging kapatid niya sa Reyna kaya umatras din ang mga ito. Sa ilang araw na pananatili ni Tyrion sa Wall, natuklasan niyang hindi na mga kalidad ang mga nire-recruit para maging Night Watch. Mga kriminal at mga pasaway na umano ito sa lipunan kaya unti-unti nang nawalan ng halaga ang pagiging protector ng Wall. At bago umalis si Tyrion pabalik sa King's Landing, naghabilin si Commander Mormont na sana iparating niya kay King Robert na dagdagan ang budget nila sa Wall at bigyan pa sila ng dagdag na kasundaluhan. Habang patuloy sa paglalakbay ang mga Dothraki pabalik sa kanilang kaharian, gustong saktan ni Prince Viserys ang kapatid dahil sa pagbibigay nito ng command sa buong tribo. Ngunit ipinagtanggol ng mga tauhan ang bago nilang reyna na tinatawag nilang Khaleesi. Kaya dito naramdaman ng prinsipe na hindi na niya basta-basta masakal ang bunsong kapatid. At kinagabihan, nalaman na ng lahat na buntis na ang kanilang reyna sa unang anak ng kanilang warlord.